Ngayon ay ikukuwento ko sa inyo ang isang kakilakilabot na kaso kung saan ang pagkagutom sa pera ay isang bagay na maaaring magpapalit sa estado ng buhay ng isang tao mula sa pagiging hari na naging alipin at alipin na naging hari. Sa kabilang banda, kung ang isang tao ay magtatrabaho ng marangal at hindi nandoloko, ay talagang makakamit niya ang malaking tagumpay sa buhay. Gayunpaman, kung ang isang tao ay magsimulang mandaya dahil sa kasakiman sa pera, sila'y tuluyang babagsak at hindi magtatagumpay. Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang lalaking nagbayad ng pinakamalaking halaga para sa panlilinlang sa ibang tao. Kung saan maraming tao sa mundong ito ang may iba't ibang libangan sa buhay. Ang ilan ay may hilig na mangolekta ng mamahaling sasakyan. Ang ilan naman ay nangangarap na maglakbay sa iba't ibang lugar. At ang iba ay nasisiyahan sa pagtikim sa iba't ibang klaseng pagkain sa mundo. Ang istorya natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Datapuge na naninirahan sa Pune, isang lungsod sa Maharashtra, India, na kilala bilang Oxford ng Silangan. Si Datapuge ay masigasig sa pagsusuot ng ginto at magsusuot pa siya ng mas marami hanggat maaari. Sa isang panayam, minsan na niyang sinabi na mahal niya ang mga ginto. Kaya naman pinalamutian niya ang kanyang sarili ng napakaraming ginto. Well, kung kaya naman niya, bakit hindi, di ba? Gayunpaman noong 2012, si Datapuge ay naging laman ng balita dahil sa kanyang ginawa na nagpabigla sa lahat. Dahil noong taong yon, lumabas ang isang balita na ang may-ari ng isang kumpanya ng cheat fund sa Pune ay nagpagawa ng isang polo shirt na gawa sa 22 karat gold. At ang lalaking yon ay walang iba kundi si Datapuge. At ang espesyal sa damit na ito ay may bigat na humigit kumulang 3.5 kilogram. At nagkakahalaga lang naman ito sa panahong yon ng humigit kumulang 15 million rupees, around 11.5 million sa peso. At ang kahangahangang kamisetang ito ay ginawa ng isang sikat na mag-aalahas sa Pune na masinsinang binuo ang bawat piraso nito. Ang mag-aalahas ay kumuha ng 15 dalubhasang artist mula sa West Bengal na walang pagod na nagtrabaho sa loob ng 16 na oras sa loob ng isang araw upang mabuo ang kamiseta. At ang kamiseta ay ginawa sa pamamagitan ng paghahabi ng halos 14,000 maliliit na piraso ng ginto ng sama-sama na lumikha ng isang pambihira at kapansin-pansing obra maestra. At hindi lang yon, dahil si Datapuge ay dati na rin nagpa-customize ng mga gintong pulseras, makapal na ginto, mga kwintas, mga palawit at isang medalyon. Gayunpaman nang ipinagawa ni Datapuge ang gintong kamiseta ay naging usap-usapan nito sa media at hindi nagtagal ay nakilala siya bilang Goldman ng Pune. At mula sa puntong ito ng ating video ay tatawagin natin si Datapuge bilang Goldman. At nang kumalat ang balita tungkol sa gold shirt na ito mula national hanggang international media ay mas lalo pang nakilala si Goldman. At kalaunan ang kanyang pangalan ay naitala sa Guinness Book of World Records bilang pagkilala sa kanyang kamiseta na pinakamahal sa buong mundo sa isang lugar. At tulad ng nabanggit ko kanina, si Goldman ay nagpapatakbo ng isang cheat fund ng kumpanya at nagpapahiram ng pera na may tubo kung saan hindi lamang siya naging mayaman, bagkus ay sobrang yaman kaya hindi siya nag-atubiling bumili ng mga ginto. Gayunpaman nang si Goldman ay sumikat noong 2012 ay nagkaroon siya ng ilang mga problema. Habang ang lahat ng mga magnanakaw ay karaniwang nagtatarget ng mga wallets, mga alahas o cellphone, ay hindi mawawala sa kanilang listahan ang golden shirt ni Goldman na may halagang milyon. At alam na alam ni Goldman ang panganib na ito. Kaya naman kumuha siya ng 20 bodyguards para masigurado ang kanyang kaligtasan. At dahil si Goldman ang may pinakamahal na kamiseta sa mundo, ay maraming tao ang nagsimulang mag-imbita sa kanya bilang main guest sa mga party at iba't ibang klaseng selebrasyon. Sa loob ng maikling panahon ay naging sikat si Goldman bilang isang celebrity. At sa tuwing dadalo siya sa isang event, ay palagi siyang napapaligiran ng mahigit 20 bodyguards upang makatiyak na walang kamay na makakadampi sa kanyang golden shirt. Gayunpaman ang pagkuha ng mga bodyguards na ito ay nagpadagdag lamang sa kanyang mga gastusin. Samantala sinusuot lamang ni Goldman ang gintong kamiseta sa tuwing may dadaluhan na espesyal na okasyon. Habang ang iba sa kanyang gintong accessories ay natiling suot niya araw-araw. Ngayon habang tumatakbo ang oras, ang 4 na taon ay mabilis na lumipas
at ang taong 2016 ay sumapit na. At sa pagkakataong ito, ang kumpanya ni Goldman na cheat fund collection ay lumago ng malaki at patuloy na namayagpag at maraming tao ang nag-invest sa kanilang mga ipon dito. Ang cheat fund ay isa sa pinakasikat sa India bilang traditional financial tools na pinagsama-sama ang savings at loan sa isang scheme. Ngunit bago tayo magpatuloy, hayaan mo kong ipaliwanag kung paano gumagana ang mga cheat funds. Inilalarawan ng isang cheat fund na nagsisimula sa bawat grupo na may 20 tao at bawat miyembro ay sumasang-ayon na mag-ambag ng isang napag-usapang halaga. Sabihin na nating 5,000 rupees bawat buwan sa loob ng 20 buwan. At ang kabuuang halaga na nakokolekta sa isang buwan ay tinatawag na cheat value. Halimbawa kung ang bawat miyembro ay may ambag na 5,000 rupees, ang kabuuang halaga na makokolekta sa bawat 20 miyembro ay magiging 100,000 rupees bawat buwan. Ngayong bawat buwan ay maaaring kunin ng isang miyembro ang kabuuang nakolektang halaga sa pamamagitan ng pagbid sa isang binuong sistema na kailangang magbibid ang mga miyembro kung nais na kunin ng cheat sa may mababang halaga. At ang miyembrong mananalo ay ang may pinakamataas na tawad ang siyang makakakuha ng halaga. Halimbawa, kung may nangangailangan ng pera ng madalian para sa isang medical emergencies, sa unang buwan ng pangungulekta ay maaari silang magbid ng 90,000 rupees at kunin ang mga pondo. At pwedeng 2 o 3 miyembro pa ang pwede ring makihati sa taong nanalo sa pagbibid. Ngayon ang natitirang 10,000 rupees ay ibinabahagi bilang dividendo sa ibang miyembro ng cheat funds. Kaya ang tanging kinakailangan sa pagsali dito ay dapat buo ang loob mo, handa mong harapin ang mga risk. Sa sistema ng lottery, ang isang tumataya ay tinatawag na ding miyembro na pinili ng random dahil sa numerong kanyang tinayaan. At kapag nanalo siya ay tatanggap ng kabuuang nakolektang halaga ng walang anumang kaltas. Sa cheat fund naman, regardless kung ang isang miyembro ay nakatanggap na ng pera ng cheat, ay dapat pa din silang magpatuloy sa pag-aambag ng napagkasundoang halaga bawat buwan hanggang ang lahat ng miyembro ay makatanggap ng full money ng isang beses. Nagtataka ka siguro kung sino ang namamahala sa lahat ng mga pondo at transaksyong ito. Ang mga cheat fund ay pinamamahalaan ng isang partikular na kumpanya, mga taong individual. Gayunpaman kung ang isang cheat fund ay pinamamahalaan ng isang hindi mapagkakatiwalaang individual, ay maaari itong humantong sa panloloko. At ang pinakamalaking panganib dito ay maaaring tumakas ang umahawak, tangay ang lahat ng pera na pinag-ambag-ambagan ng bawat miyembro. Gayunpaman, maraming tao ang nagtiwala kay Goldman at nag-invest ng kanilang pera sa cheat fund. Ngunit tila hindi nagawang pamahalaan ng mabuti ni Goldman ang kanyang pananalapi na humantong sa kanyang pagkabigo na ibalik ang pera sa ilang namumuhunan kahit na natapos ang kanilang termino. At habang nakikita nila si Goldman na patuloy na nagsusuot ng halos 2 o hanggang 3 kilo ng ginto sa lahat ng oras at bumili pa ng isang gintong kamiseta na dahilan para siya'y sumikat, ang mga investor sa kanyang cheat fund ay lalong nadismaya. Kaya naman ang mga miyembro ay nagtatalo-talo at napapaisip na kung walang pera si Goldman upang maibalik ang kanilang ipinuhunan, paano niya nakayanang magpagawa ng isang gintong kamiseta na nagkakahalaga ng 15 milyong rupees at buwan-buwan ay may binabayarang 20 bodyguards. Samantala si Goldman ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Shubham na maraming kaibigan sa Pune. Si Shubham ay mahilig dumalo sa mga party at gumugugol ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Kabilang sa kanyang malalapit na kaibigan ay si Atul na naging malapit din sa kanyang pamilya. At ang pagsasamahan ni Shubham at Atul ay napakatibay na hindi kayang tanggihan ang hiling ng isa't isa. Dahil doon sa sobrang tiwala nila kay Atul ay kaya nitong bumisita sa bahay ni Shubham anytime. At sa paglipas ng panahon, noong umaga ng July 14, 2016 ay nakatanggap ng tawag si Shubham mula kay Atul. At sa tawag ay sinabi ni Atul na di umano ay birthday ng isa sa kanilang mga kaibigan. At sinabi pa niya na dahil ang ama ni Shubham ay isang sikat na celebrity sa kanilang lungsod at ang larawan nito ay lumalabas sa mga pahayagan araw-araw at ang pangalan nito ay nakasulat sa Guinness Book of World Records ay dapat daw niya itong isama sa party. Dahil magdaragdag ito ng isang espesyal na palamuti sa party. At sa kahilingang ito ay hindi makatanggi si Shubham
Kaya tinanong niya ang kanyang ama at sinabing may birthday party ang isa sa kanyang mga kaibigan at iniimbitahan daw sila na dumalo. Matapos na marinig ang kahilingan ng anak, si Goldman ay hindi rin makatanggi. Kaya sinabi niya kay Shubham na walang problema. Kung sila ay talagang mapilit, ay tiyak na pupunta silang mag-ama sa party. Gayunpaman, ay may mahalagang gawain si Goldman mula umaga hanggang gabi. Kaya tinanong niya si Shubham tungkol sa lokasyon ng party. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak na pumunta ito gamit ang ibang sasakyan at may tatapusin lamang daw siya sa trabaho at saka didiretso sa party. Nang sumapit ang gabi, bandang alas 8 noong July 14, sinimulan ni Atul na tawagan ang lahat ng kanyang mga kaibigan para magtipon-tipon sa nasabing party. At sa panahong yon ay tinawagan ni Atul si Shubham at tinanong niya na kung ang ama daw nito ay dadalo sa party. Sumagot si Shubham ng, "Oo, pupunta ang aking ama sa party." Samantala pagkatapos ng trabaho ni Goldman ay agad siyang dumiretso sa party. Ngunit hindi niya sinuot ang kanyang signature gold shirt. Sa halip ay nagsuot lamang siya ng isang normal na t-shirt at sinuot din niya ang lahat ng nakasanayang accessories. Samantala noong gabing yon, bago umalis si Shubham sa kanyang tahanan para sa party, ay nakatanggap muli siya ng tawag mula kay Atul na nagsasabing bago daw siya pumunta sa party ay bumili muna siya ng 10 hanggang 12 kilo ng biryani at ilang pakete ng sigarilyo. Nang marinig yun ni Shubham ay napatawa siya at sinabi, "Kayo-kayo ang nag-organize ng party at ngayon ay hihilingin mo sa akin na magdala ng pagkain at sigarilyo?" Gayunpaman habang nasa biyahe, huminto muna si Shubham sa biryani shop para bumili ng biryani. At pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan at bumili ng ilang pakete ng sigarilyo. Sa mga oras na yon, ang isa sa kanyang mga kaibigan ay kasama rin niya sa kanyang sasakyan. Matapos noon ay tinungo na nila ang party. At bandang 9:30 PM nang makarating sina Shubham sa party, nagaganapin di umano sa isang bahay. Pagkaparada ni Shubham sa kanyang sasakyan, ay may napansin siyang mga 10 tao na may pinubugbog na isang lalaki sa gitna ng kalsada. Pagbaba niya ng kanyang sasakyan ay nakita niya na ang mga lalaking umaatake sa isang lalaki ay mga kaibigan niya pala. At ang lahat ng kanyang kaibigan ay nabulag ng galit. Yung isa ay may hawak na martilyo, ang isa ay may espada, at ang isa ay pinupukpok ang lalaki ng bato. Gayunpaman sa sandaling lumapit si Shubham sa kanila upang tanungin ang dahilan sa likod ng pag-atake, ay nakita agad siya ng kanyang mga kaibigan na biglang nagtakbuhan at iniwan ng eksena. Ngunit nanlamig ang dugo ni Shubham nang makitang ang lalaking sinasalakay ng kanyang mga kaibigan ay ang kanyang sariling ama na si Data Puge. Mabilis na isinakay ni Shubham at ng isa pa niyang kaibigan ang dugaang si Goldman sa kanyang sasakyan at agad na isinugod ito sa malapit na ospital. Sa panahong yon ay tumawag ng pulis ang kaibigan ni Shubham upang iulat ang insidente. At si Goldman ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ospital. Samantala mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen para sa investigasyon. Gayunpaman ang pag-atake kay Goldman ay napaka-brutal at dahil hindi niya nakayanan ang sobrang pinsala na kanyang natamo, ay agad din siyang sumuko at tuluyang namaalam. Kinabukasan, ang nakakagulat na balita na si Goldman ng Pune ay pinatay sa karumal-dumal na paraan at naging ulo ng balita sa bawat pahayagan. At ang pagkamatay ng Guinness World Record holder sa ganitong paraan ay nagpakalat ng takot sa buong Pune. At para sa mga pulis, ang paglutas sa kasong ito ay walang kahirap-hirap dahil ang mga nakasaksi sa pagpatay ay walang iba kundi si Shubham at isa pa nitong kaibigan. At nakita ng sarili nilang mga mata ang mga pumatay. Di nagtagal ay binigay ni Shubham ang kanyang statement sa pulisya at ibinigay niya ang sisi sa kanyang mga kaibigan sa pagpatay sa kanyang ama. Gayunpaman, ang nakakagulat na bahagi ay ang taong nag-imbita sa ama ni Shubham para pumunta sa nasabing birthday party na siyang naging pangunahing salarin sa likod ng pagpatay kay Goldman. At nang mabunyag ang lahat ng pangalan ng nasasangkot sa kaso, ay mabilis na kumilos ang mga pulis at sa loob ng ilang araw ay inaresto nila ang lahat ng kaibigan ni Shubham na may kabuoang 9 na tao ang nahuli at inusisa ng mahigpit ng pulisya. At sa panahon ng investigasyon, ay napag-alaman nila na ang mastermind sa likod ng pagpatay kay Goldman ay ang matalik na kaibigan ni Shubham na si Atul. At sa karagdagang investigasyon,
si Atul ay nagsiwalat ng bago at nakakagulat na kwento. Sinabi ni Atul sa pulisya na namuhunan din siya ng humigit kumulang 150,000 rupees na katumbas ng humigit kumulang 100,000 pesos sa exchange rate ngayon sa cheat fund ni Goldman. Ininvest daw niya ang mga perang ito para sa kanyang personal na pangangailangan. Pero nang kinakailangan niya na ito, ay patuloy siyang iniiwasan ni Goldman. Kaya naman nagtanim siya ng galit at napapaisip na si Data Pugue na kilala bilang Goldman ay nagpapakita sa kanila ng isang gintong kamiseta sa halagang 15 milyon. Tapos ay hindi kayang maibalik ang kanyang 150,000 rupees lamang. At tulad ni Atul, marami pang iba ang nag-invest sa cheat fund ni Data Pugue na hindi rin naibalik ang kanilang pera. Sa pagkadismaya ni Atul at grupo ng kanyang mga kaibigan, ay nagpasya silang patayin si Data Pugue dahil sa pagkawala ng kanilang pera. Kaya gumawa sila ng isang plano tulad ng isang pekeng birthday party. At ang dahilan para sa detalyadong plano na ito ay si Goldman ay palaging sinasamahan ng 20 bodyguards, kaya imposibleng makalapit sila sa kanya. Kaya't nag-isip si Atul ng isang diskarte upang akitin si Goldman sa isang lokasyon kung saan siya ay mag-iisa. At upang maisakatuparan ito, ay ginamit niya si Shubham sa eksena, ang kanyang matalik na kaibigan na anak ni Goldman. Nakumbinsi ni Atul si Shubham na imbitahan ng kanyang ama sa party at tahasang sinabi sa kanya na ito ay isa lamang normal na birthday party at di na kinakailangan pang magsama ng 20 bodyguards. At sa sobrang pagtitiwala ni Shubham sa kanyang kaibigan ay nagbigay siya ng mensahe sa kanyang ama at sinabing huwag nang magdala ng sino mang gwardya sa party dahil walang panganib para sa kanya doon. Nakinig si Goldman sa kanyang anak at tinungo ang party ng mag-isa na nagbigay kay Atul at sa kanyang mga kaibigan ng pagkakataon na patayin siya. Bagamat kalaunan ay inaresto ng pulisya ang lahat ng nasangkot sa krimen, ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang twist ang kaso. Dahil bago pa man sila makapagsimulang mangalap ng ebidensya para ihanda ang charge sheet sa loob ng 24 oras ng pagkamatay ni Goldman, iniulat ng kanyang pamilya na ang kanyang gintong kamiseta na nagkakahalaga ng 15 milyong rupees ay nawawala sa kanilang bahay. Dahil dito ay nadagdagan ng bagong layer ng pagiging komplikado ang sitwasyon para sa mga pulis at pamilya ni Goldman. Sa katotohanan, habang ang pamilya ni Goldman ay nakikipagbuno sa pagkabigla dahil sa kanyang pagkamatay, ay walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanyang gintong kamiseta. Sa kabilang banda ay nahaharap ang pulisya sa bagong hamon. Dito ay napaisip sila na kung si Atul o isa sa kanyang mga kaibigan ang kumuha ng gintong kamiseta. Ngunit dahil ang damit ay nawala sa bahay mismo ni Goldman, ay inalis nila ang hinala kina Atul. Kaya naman unang tinanong ng pulisya ang pamilya ni Goldman, ngunit ang kanilang pahayag ay patuloy na pabago-bago. Sa simula ay sinabi nila sa pulisya na ipinagawa ni Data Pugue ang gold shirt noong 2012 sa sikat na Rangka Jewelers ng Pune. Gayunpaman di umano noong simula ng July ay nagkaroon ng ilang issue ang kamiseta, kaya ibinalik itong muli sa Rangka Jewelers para ipaayos. Pagkatapos ay sinundan ng pulisya ang lead na ito at pinisita ang Rangka Jewelers. Itinanong nila kung ibinalik sa kanila ang kamiseta para ipaayos, ngunit itinanggi ito ng Rangka Jewelers. At sinabing mula daw noong ginawa nila ang gold shirt noong 2012, ay hindi na ito muling ibinalik ni Data Pugue sa kanila kahit isang beses sa nakalipas na 4 na taon. Pagkatapos ay bumalik ang pulisya sa pamilya ni Goldman. At sa pagkakataong ito ay sinabi nila na maraming utang si Goldman sa maraming investors. At wala siyang paraan para mabayaran ang mga ito. Kaya't iniisip nila na maaaring isinanla ni Goldman ang gintong kamiseta sa isang pawn shop. Matapos noon ay agad na tinanong ng pulisya ang halos lahat ng pawn shop sa Pune. Ngunit wala silang nakitang lead. Pinagana pa nila pati ang kanilang mga informants o asset upang matunton ang may bigat na 3.5 kg na gintong kamiseta. Ngunit ang pagsisikap na ito ay hindi rin nagbunga. Magpasa hanggang ngayon, 2025, ay walang ideya ang pulisya tungkol sa kinaroroonan ng kamiseta, na kung ang mga miyembro ng pamilya ay may kinalaman ba sa pagkawala nito, o ito'y bahagi ng pagsasabwatan ng ibang tao sa pagsasabing wala silang clue at nanatili silang walang alam. Kaya ang lokasyon ng gold shirt ay nanatiling misteryo. Gayunpaman na maglaon ay nagbigay ng babala ang pulisya ng Pune sa taong bayan
at hinimok ang lahat na huwag magsuot ng mamahaling alahas sa publiko. At hanggat maaari ay iwasan nilang ipakita ang kanilang mga ari-ariang ginto. Dahil naniniwala ang pulisya na ang ganong klase ng pag-display ay humaakit sa mga kriminal at maaaring magdulot ng banta sa kanilang kaligtasan. Bagamat ang mga pumatay kay Data Puge o Goldman ng Pune ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, ang ilan sa kanila ay nakapagpiyansa pa rin. Sa huli, ang kabuuan ng kaso na ito ay kahit na ang mga pumatay kay Goldman ay nahuli, ang kanya namang 15 milyong rupees na 3.5 kilogram na gold shirt ay hindi na nakita magpasa hanggang ngayon. Kaya't ang kaso ni Data Puge alias Goldman murder case ay nagtatapos dito mismo. Yun lamang po para sa araw na ito. Muli shoutout po muna kina Miss Elaine Rivera at Miss Eunice Estrada from Tansa, Cavite. Have a nice day po. Salamat po.